Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yun ang pinag-aaralan itong political dynasties. Ano yung immediate reaction nyo when you saw that information that there's such a bill that was filed by Robin Hood Padilla? Yes, maraming nagulat, Christian, no? At dahil nga unang-una, no, isa siya sa pinakamalapit na kaalyado ng Duterte dynasty, no? In fact, siya ang incoming president ng PDP na walang laban, no? Dahil tinanggal na nila yung laban sa PDP, no? Kaya PDP walang laban. So, ang ano diyan, una kong nakita yan, may nag-post sa Facebook, no? At syempre, typical reaction dahil nga si Robin Hood Padilla yan, no? Marami ng mga hirit nitong mga nakaraang taon na medyo nabash siya sa social media, no? At marami nagsabi na, baka naman ipinasa na naman yan kay Senator Robin Hood tapos hindi niya naiintindihan. Ang sinagot ko yung isang kaibigan ko na nag-post, sabi ko, naku, kung itataya niya ang kanyang political capital at talagang itutulak niya itong panukalang batas nito, baka ako pa tumulong sa kanya at turuan ko siya kung paano gawin ito. Ang tanong, gagawin ba niya? No? Kasi nga, Christian, ako naman, alam naman, hindi naman tayo judgmental. So tignan natin kung ano yung inihain niya na panukalang batas. No? At ano ay yung, suriin natin, ano yung mga possible political play behind ano bang motivation kung bakit all of a sudden naisipan niyang ipasa ito. Ito by positioning for future political projects, no? Kasi alam natin marami nang nagtangkang ipasa ito. Mula pa noong 1987, no? Yung bagong restoration ng ating Kongreso, Senado at mababang kapulungan. No? Isa sa mga unang nagtulak yan actually sila Senator Ginggona pa at sila Senator Nene Pimentel, no? Pero hanggang sa kahuli-hulihang kongreso nitong huling 18th Congress, ang nagtangkang magpasa ng batas na nauukol diyan sa pagban sa political dynasty ay si Senator Kiko Pangilinan at Grace Poe, no? Sa kasalukuyang 19th Congress sa Senadong ito, si Senator Robin Hood Padilla ang nagpasa, no? Kaya according do sa kanyang sinabing Senate Bill 2730, no? Ang definition niya ng dynasty, no spouse or person related within the 4th degree of consanguinity or affinity, no? 4th or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half-blood, to an incumbent elective official seeking re-election shall be allowed to hold to run for any elective office in the same city and or province or any party list. So, unang-una, ang nakakagulat dito, Christian, karamihan sa mga pre-propose in the past, no, for every Congress since the 8th Congress, hanggang 2nd or 3rd degree lang. Ngayon, tanong natin, ano ba yung 1st, 2nd, and 3rd degree? No? 1st degree, halimbawa, magsisimula ang bilang sa'yo, Christian, no? Yung magulang mo at yung si Baby Caleb, no? First degree yun. No? First degree, ang magulang at anak. 2nd degree, lolo, lola, kapatid o apo. Yun ang 2nd degree. No? Ang 3rd degree, great-great-grandparent, tito, tita, pamangkin. At apo sa tuhod, no? Yung great-grandchild. Ngayon, ito matindi kasi ang sa batas... sorry din. Ang 3rd degree, great pa lang. Ang 4th, di ba yung great-great? Great. Okay. Great-great, oo. Great-great, no? So, lolo ng lolo, lola ng lola, no? So, pero kasi sa 4th, great-uncle, great-aunt, great-grand-nephew, grand-niece. Pero diyan pasok ang first cousin. So pati pinsan pasok, no? So kung ikaw ay maglalabas ng anti-dynasty bill na sakop lahat, no? Hanggang 4th degree, ang lakas nun. Kasi until recently, hanggang 2nd degree lang ang umaabot or nai-introduce at napapag-usapan. In fact, if I remember correctly, ang pinaka
furthest na dating ng isang proposed anti-dynasty bill, lalong-lalo na sa House of Representatives, ay nung panahon pa ni Speaker Belmonte, nung panahon ni Pinoy. No? Umabot siya hanggang third reading, plenary, pero naipit doon. Hindi na tinalakay hanggang namatay na. No? So hanggang doon lang umabot yun. Din, yes. Ang isa kong tanong dito, kasi unang-una, sige, let's give him the benefit of the doubt. Hindi lang yung doubt, kundi talagang benefit of the doubt. Ang naisip ko, alam na alam niyo dahil pinag-aralan yung history nito, no? Alam na alam niyo na talagang hindi siya nakakalusot for all the obvious reasons. Pero for someone like Robin, to actually propose a ban up to the 4th civil degree, basically mabubura yung political dynasties dito, di ba? Ang tanong ko, hindi ba to parang designed to fail? Or a non-starter to begin with? Non-starter, to begin with. No? Isa yan sa mga pwedeng isipin natin. No? Kasi nga, kasi dito pa lang sa provision na ito na ang tatalakay doon sa tinatawag nating Fat Dynasty. No? Yes. Yan yung pinakamatinding forma ng dynasty ngayon. Yung sabay-sabay. No? Tumatakbo ang isang angkan, halos lahat na ng posisyon sa isang probinsya o sa isang syudad ay sakop nung dynasty, no? Ngayon, may ito pa nga but wait, there's more pa tong si Senator Robin, no? Pati yung Qin dynasty mukhang sinama pa niya, no? Kasi halimbawa, no person who has a political dynasty relationship to the incumbent shall immediately succeed to the position of the latter. Ito yung sunod-sunod, di ba? Ito yung Qin dynasty. So pati ito, yung pamana, pati ito sinama niya. No? Actually, 4 tong medyo na-shock ako dito sa kanyang version. No? At sige, pag-usapan natin later kung ano yung mga possible political plays kung bakit niya ginagawa ito. No? Pero gusto ko lang banggitin na may dalawa pa rin. No? Yung isa yung pag ikaw ay national na elected, bawal na kagad yung mga kamag-anak mo tumakbo dun sa probinsya o syudad kung saan ka galing. Halimbawa, presidente ka, actually tatamaan ng mga Dutertes dito, no? Kung ito ang batas. No? Kung halimbawa, senador, ang isang Duterte, bawal nang tumakbo sa Davao yung mga kamag-anak. No? Tapos nakasaad pa dito sa panukala niya na bawal din sa national position na sabay-sabay. So pati yung mga nakikita natin sa Senado ngayon na magkakamag-anak all 3-in-1, 2-in-1, no? Sa Senado, maapektuhan. So magtataka ka talaga, ano kaya ang play ni Senator Robin Hood dito? Tapos meron pa siyang no? Lahat ng kandidato may sworn statement na wala siyang kamag-anak sa time na pagtakbo niya. Ang ibig sabihin nun, pag ikaw ay nagsinungaling, perjury kagad yun. No? Yes. So, overall, matino, matapang ang panukalang batas. Ang tanong, kaya bang ipasa ni Senator Robin Hood Padilla ito? No? Okay. So, yan ang dapat nating talakayin. Which brings us to the very important point. Kasi nga, kung i-analyze lang natin din yung mismong dokumento, yung papel, talaga ang ganda. It's a very progressive proposed law. But the next question, of course, lulusot ba yan? Kasi baka naman, again we're not ascribing any motive, pero one possibility, baka naman mapapogi lang. Alam mo naman kasi hindi papasa, you might as well fight it. Kasi tatamaan number 1 yung mga Duterte, nasa gandikit siya, di ba? Na lagi niyang pinagtatanggol. Mawawipe out yung mga colleagues sa Senado na puro dynasties. Tatamaan pati yung mga Tulfo kung sakaling sabay tumakbo sa Erwin tsaka sina Ben Tulfo. Di ba? I mean, magiging scorched earth to as far as political dynasties. So, realistically, lulusot ba yan? O baka naman may gusto na magpapogi? Yes. So that's one way of looking at it. No? Kasi this past few days, no, masyadong maraming the moves tong kampo nila, no, yung kampo ni VP Sara, kampo ni former president, ngayon si Senator. So maraming, ngayon, sabi, ano ba yan? Ang gulo-gulo ng mga statement. Pero ako, ang tingin ko dyan, it's part of the method in their madness, no. May mga political play yan, no. Ang isa dito, no, isang pwedeng dito political play, sariling diskarte ni Binoy. No, si Pinoy, no, parang all in
sige, laban natin to, miski banggain ko ng aking mga political patrons. No? Pero mukhang malabo yun, no? Malayo yun. No? So, ang pangalawa, no? Medyo calculated to. No? Dahil kung titignan mo yung latag, alam naman natin ang parang may natural herd behavior ang mga political dynasties, lalo na yung mga local-based political dynasties natin. No? Tumatalon sila mula sa isang partido hanggang doon sa susunod na pinakamalakas na partido. And ngayon, wala nang dynasty sa PDP Laban. In fact, wala nang tao halos sa PDP Laban. So they can afford this kind of play. Di ba? Nothing to lose, di ba? Dahil wala naman silang kaalyado na. Lahat inaaway sila. Lahat ng mga sip-sip sa mga Duterte dati sa mababang kapulungan ay nangunguna pa ngayon na binabanatan sila. So, nothing to lose sila, no? Kung ipitik nila to. Kaya lang, ang problema, paano mo ipapasa yan? Ito rin yung mga gatekeepers sa House, di ba? Sila rin yung gatekeepers sa Senado, no? So, mukhang malabo na, no? Na calculated on the part of the party. Isa pa, ito, personal experience ko, dahil alam mo naman na ako'y sumama din sa consultative committee at isa to sa mga tinulak ko na i-negotiate sa House yung planong baguhin ng Constitution at ipasok tong mga reform provisions nito. Ang mga kongresista, mahilig yan sa negotiation. So kung ikaw ay makikipag-negotiate sa kanila, ang real politic dyan, itodo mo na yung demands mo, tapos ine-negotiate nyo pababa. No? So kung talagang seryoso si Senator Robin Hood, tinodo niya ng 4th degree, pero ang game plan is yung second degree concept, affinity and concept. So yun. Kaso nga, in all of this, yes, sige. Medyo lumalabo lang yata internet nyo, pero naridinig namin kayo, no? Oo. Anyway, totoo yan, di ba sa isang negotiation, isasagad mo muna, tapos basically, you would settle for something, parang compromise. Right. Pero dito kasi, eto madalas yung i-discuss to sa mga forums, no? Sa inyong mga sinusulat. Right. In reality, to convince a chamber dominated by political dynasties, you have to give them a buy-in, di ba? What's in it for us? Right. Para patulan namin yan. Dito kasi masyadong sinasagad, di ba? Ibaba namin kayo. And why would political dynasties legislate against their own political interests? I mean, it's against their very nature, di ba? So, let's talk about the buy-in. Right. Oo. Kasi, dati, nung sa ilalim ng administrasyon ni President Duterte, nung itinutulak pa yung federalism, no, natatandaan mo yung grand bargain. Di ba? Yes. So, ang buy-in doon... Federalism's grand bargain. Federalism's grand bargain. Halimbawa, kung gusto mong magkaroon ng power sa region at gusto mong halimbawa, ang buy-in ng mga kongresista dito, ipasa nila yung anti-dynasty. Tapos, ang kapalit nun, yung federalism, tsaka yung pag-lift ng term limit. Yun ang huling negotiation nun between the CONCOM at ng House bago na oust si Speaker Bebot Alvarez ng time na yun. So, isa yun sa mga example ng buy-in. So, kailangan may offer ka sa mga kongresista kapalit, no, ng pagpasa ng anti-dynasty. And in fact, kahit within the political dynasties, may mga nakakausap ako na open sila na ilimit ang dynasties even up to second degree of consanguinity or affinity, no? Hanggang second degree payag sila, no? Or may isa pang compromise na pinag-uusapan na at least one member of the family pwedeng patakbuhin na sabay or sumunod, no? So yung mga ganung buy-in. Ngayon sa kasalukuyan, anong buy-in ang pwedeng i-offer ni Senator Robin Padilla? Mukhang wala. No? Kasi hindi na party in power ang PDP. Tapos, unless malakas pa rin ang hatak. So, ang political capital na pinangahawakan nila, ng kampo nila, ay the fact na si BP Sara pa rin ang Vice President. Pero ngayon, politically marginalized na rin si BP.
So, wala talaga. Hindi ko nakikita kung ano ang pwedeng i-offer ni Senator Robin Padilla unless he will follow the same route as his political godfather, no, si former President Duterte. He will convert this into a populist campaign. Didiretso sa tao. Okay, yun ang kung kaya niya gawin yun. Puntahan natin yan din pero kasi nga kaya ang sa akin kasi when I first heard about this, sabi ko baka naman papogi lang to kasi alam mo naman whichever way you want to look at it, hindi lulusot to no. Unang-una yung presidente. Hindi naman sila dikit ni Robin Hood Padilla, yung presidente. And the president on a very few occasions that he talked about political dynasties, just like the Estradas, just like the Dutertes or other political dynasties, the Marcoses were defending that, di ba? Actually, yung anak, ginugroom actually, congressman yun yung anak. Hindi pa lang sapat yung edad para tumakbo for senator. So, tama. Di ba sabi nyo, walang may offer si Robin Hood Padilla and yung position niya itself has nothing to do with the kind of leverage that he would want to have. So, ang tanong ko, saan pupulutin itong panukalang batas na ito? Lalo magta-2025 elections na. Correct. No, kasi nga, 'di ba, even si BBM, sabi niya, ang mga dynasty part naman talaga ng politika natin yan. So, kung ganoon na 'yung attitude mo, 'di ba, medyo sarado na. Kailangan mo ng presidente para maitulak tong ganitong klaseng reforma, no. Kasi nga, kung titignan natin noong 2019, ang daming dynasties ang natalo, 'di ba? Maski Estradas natalo. Mga 5, 6, mga malalakas na dynasty. Kaya lang, nag-comeback sila noong 2022. In fact, ito yung effect ng unity, no? Kasi ito yung unity of political dynasties, no? Nag-consolidate lahat ng political dynasties at nagsipanalunan lahat. So ngayon, entrenched na naman sila. So, of course, as yun nga, sabi mo, papogi, no? Si Senator Robin, pumoporma, no? Ang tanong, kaya ba niyang i-deliver? Kung matatandaan natin, noong 2016, may nangakong mag-jet ski sa West Philippine Sea, no? At tignan mo saan tayo napulot, di ba? So, madaling mangako, di ba? Pero madalas napapako. No? Magiging wonderful sana to kung papasa ito or may mararating, no? Pero I don't think this would be there would be a wonderful outcome. We're not being pessimistic, we're just being realistic. Okay. Ito din, pag-usapan natin ito, no? Kasi remember, meron kayong study noong 2019, nasa 70% ng ating Kongreso, House and the Senate are come from political dynasties or clans, no? So, meron bang update yan? Mas lumala ba yan in 2022 or ngayon as we speak 2024? Yeah. Ongoing, no, binibilang namin ngayon kung ilan ang nanalo noong 2022, no, at mukhang hindi maganda, no, kasi nga as of nung last study namin noong 2019, no, sabi namin total of 319 political clans have controlled local and national politics, no. Doon sa 319 na yon, 73% talagang tuloy-tuloy ang pamamayagpag mula pa nung sinaunang panahon, no? So, kumbaga, 220 or 70% nung mga nahalal na dynasties na 319 nung 2019 election, no, have held their position for at least 2 decades. Biro mo, 2 decades na silang nandun, no? So, sabi nga ng Ateneo School of Government, no, in-update nila ito, pero ganun pa rin ang no, by 2040, ang projection ng ASOG, 70% of local government officials will come from the dynasties. So talagang lumalala itong sitwasyon na ito. And kung ikukumpara natin to sa figures around the world, isa tayo sa pinakamalaking porsyento ang dynasty. Namamayagpag ang mga political clans. So ang problema dito nga, kung ganyan ang ating matatawag pa ba nating demokrasya, no? Hindi na demokrasya yan. Demokrasya na lang ang iilan yan, mga pamilya, no? So magiging elite democracy na lang tayo, no? Dynastic democracy.
Mahulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.